So, bago po tayo pupunta sa chapter 7, gusto ko po kasi mag-review. Kasi alam ko na yung iba, nagbabasa, nagme-memorize, pero nagre-review po ba kayo? So, let's review po yung chapter 6, okay? So, kung hindi pa po kayo familiar sa chapter 6, at least ito, magre-review po tayo ng vocabs, ng grammar, meron din po tayong culture page. Please don't forget na pwede nyong i-practice ang reading nyo using yung culture page. May culture section po kasi after every chapter, usually about Korea, tungkol sa pagkain, tungkol sa mga ceremonies nila. Maraming useful information din po doon kasi minsan yung magiging reading part ng exam ay manggagaling sa culture ng Korea. So, you never know po kasi kung ano yung magiging topic, kung ano yung magiging subject ng reading section or listening section ng exam. So, helpful po na may nababasa din po kayo na tungkol sa culture ng Korea. Okay? Dagdag knowledge po yun, di ba? Tapos, meron din po tayong chapter 6 activities, also part of the review, and then chapter 7 lesson proper. Siguro, hopefully, mga 30 minutes po tayo magre-review. Okay, so yan po ang ating objective. If again, hindi ko po mabasa ang comments nyo, kung may questions po kayo, you can always send message po, private message sa messenger ng page ko. And then I'll answer na lang din po once may time ako. Okay, so let's review po. Okay, so ano po ba yung inaral po natin ng chapter 6? Yun po yung noun is noun. Yan po yung blank 은은 blank입니다. This thing is. I am blank. She is blank. Yan po yung very basic Korean pattern po natin. So, paano ba magtanong? So, usually, ganito po yung magiging format or template ng what is this thing? Ito po kasi yung makikita nyo sa exam. 이것은 무엇입니까? 이것은 무엇입니까? Kung pansin nyo po, yung mga ganto, yung mga batchim, naglilipat po yung sound dito sa circle. Yung batchim, naglilipat po. Once po na may katabi na circle or the iyong consonant, yung circle po, ang pangalan niya ay iyong. Yung iyong consonant, pag nakita nyo po may katabi. So, maglilipat ng bahay si batchim. So, always remember, tawag po kasi dito, resyllabification. So, yan po, always remember, pag ang nasa batchim po may katabing iyong or circle, lipat bahay. O yung iba, sabi nila, akyat bahay daw. So, mag-aakyat bahay tayo at babalik yung batchim sa initial sound niya. Yung consonant, balik initial. Kaya, yung basa po nito, yung blue, yung naka-blue, igot. Pag ito lang. Pero dahil nga may katabing circle, 이것은. Bumalik na yung S sa initial sound. So, 이것은 무엇입니까? Bakit SH? Bakit she? Bakit hindi 무엇입니까? Bakit hindi simnika? Kasi po, ang S, pag may kasamang E, she po siya, hindi si. Ito, pag SE, S na may E vowel, she. Tapos yung S na may Y vowels, yan, kagaya nito. Pag may Y vowels, hindi po yan Y vowel, hindi yan siya. Hindi, siya. Ito po, siya. Ito po, shu. Ito po, ay shu. Okay? So, please remember po, pag may Y vowel or E vowel, SH sound po siya. Okay po? So, ngayon, 이것은 무엇입니까? What is this thing? So, yan po, kung kita nyo po yung particle po natin, yung un particle, ang un particle po, ay ang purpose niya ay mag-highlight. Isipin po natin parang siyang highlighter. Okay? So, highlighter po siya ng ano? Ng topic of the sentence. So, yung un particle, wala siyang translation talaga. Pag hanapin nyo sa Google, wala siyang translation. Ang makikita nyo lang po, topic particle siya. Itong yung naka-yellow. Yung un particle, anong purpose? Highlight topic. Ah, siya pala yung topic. Ito pala yung topic ko. So, yung igot in this thing po ay yung topic ko. 이것은, itong bagay na ito ay ano ba? 무엇입니까? 무엇, ito po yung what. Itong muot na naka-green, yan ang what word po natin. Yung question word na what. Ang imnika, ito po yung question na is. So, yung imnika, parehas po sa imnida. Ang imnika ay question form ng imnida. So, usually, pag may nakita po kayong imnika, edi yung dulo mo sa sagot ay imnida. So, ano po ito? 지우개
지우개입니다. 지우개입니다. 선생님, bakit yung letter P na yan? Bakit yung B/P na yan nagiging M? Nasalization rules po. So, meron po tayong tinatawag na nasalization rules. Hindi ko po i-cover kasi na-discuss ko na po dati. Pero yun nga po, yung ipnida, yung romanization na ipnida ay dapat imnida ang basa. 지우개입니다. Anong bagay ito? 이것은 무엇입니까? 지우개입니다. Okay? So, 지우개. Next po, 이것은 무엇입니까? Ano po kaya to? Ano po ito? Calendar. So, kasama po ito sa chapter 6 vocabs po natin. Ano po kaya ito? Okay, bigyan ko po kayo ng 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Nakuha nyo na po ba ang sagot? Ang sagot po dito ng itong vocab ay 달력. 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 So, 달력. Pag itong mukhang number 2 na consonant, yung real consonant na ito, nasa ilalim letter L. Pag may katabi pong isa pang letter L, R/L kasi ito, nagiging double L sound na siya. So, hindi siya dalryok. Yung iba kasi nagiging dalryok ang romanization. 달력. Double L na lang po siya pag magkatabi. Okay, same family kasi. So, 달력입니다. Okay, 달력입니다. It is a calendar. Oh, very good po. Nakita ko na po yung comments niyo. Si Tony C, AL C, Rainier C, Myla C, Abel C, Precious C, John Aaron C, Flores, nagkulang lang po siya ng isa. Siguro nag-advance na enter siya ng sagot. Sheila May C, 잘했어요. Okay, Ruben C, ayan, naka-romanize po yung sa inyo, pero try to practice po na may hangul po tayo. Tantan C, 잘했어요. Okay, si Flores C, alam po niya na calendar siya. Okay, ayan po, so ayan po ang 달력. Next na po natin, 이것은 무엇입니까? 이것은 무엇입니까? So, practice po, pag nagme-memorize tayo ng vocabs, dapat within 10 seconds makuha nyo na. Bakit tinatimingan ko kayo? Sa reading at listening, may time limit kayo. 25 minutes reading, 25 minutes listening. I-train nyo po ang sarili nyo na makuha nyo agad ang sagot. Kung hindi nyo po makuha agad, wala tayong magagawa. Tsambain nila. Okay? So, I'm sorry kung minabadali ko kayo, pero part of training na rin po yan. Okay, let's try in 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Ang tamang sagot po dito ay 시계. 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 Alam ko po kasi gye po ito. Gye. Pero kasi sa haba ng vowel, 시계. Parang yung Y sound niya, pag mabilis po kasi natin basahin to, sige, 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 sige. Parang nawawala yung Y sound, okay? So, yung spelling po niya ay tama na sige, pero usually in speaking Korean, mabilis na po siya, sige. So, nawawala yung Y sound. Habang nag-aaral kayo ng Korean, ma-encounter po yung mga ganyan. Parang nawawala yung sound na to, nawawala yung Y, nawawala yung H. Okay. Very common po yan sa Korean kasi they like to make things short, simple, and fast. Ganyan po ang Korea. Pali-pali. Fast culture sila. So, 시계입니다. So, sige. Let's see your comments po. Tama po ba kayo? Roy C. Tama sana. Nagkamali lang po sa spelling. Nakuha daw ni Lawrence dahil kay Park Shin-hye. Alisa C, 감사합니다. Pa-check po yung spelling ng pangalan ko. Hindi po Gami, Kami. Thank you po, Yabishi. Thank you for sharing po. Okay, sige, sige, sige. Very good. Roniel C, nagdagdag kayo ng giyok. May batchim po tuloy kayo. Alright, okay. Si Abel C, nagkamali lang po siguro sa pag-type, no? April Rose C, dapat ye vowel, hindi po yung I, e vowel.
Ayun, Romarlin C, double check nyo po yung spelling. Okay, thank you so much po sa iba na nagko-comment ng mga sagot nyo. Sige, imnida. So let's try po. One more. 이것은 무엇입니까? 이것은 무엇입니까? What is this thing? 이것은 무엇입니까? Ayan po. So I give you 10 seconds ulit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot po natin ay 창문. 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 창문입니다. 창문입니다. It is a window. 창문입니다. Okay, let's look at comments po ulit. sayang po, Ruben C. 방문. Sayang, 창문 po siya, 창문. Okay, Joshua C. Hindi po tama ang spelling. Bale, ch, consonant. Yan po yung may mukha siyang letter J, pero may line pa na extra sa taas. Chang. Tapos yung U vowel, yung iba po nalilito po sila sa O at U. Okay, para makatulong po ito sa inyo. Yung O at U vowel, kung kita nyo po, ito po yung O vowel natin, ito po yung U vowel natin. Ano ba yung mga sounds ng O vowel? O, 'di ba pag naa-amaze tayo, wow, ang galing niya. Oh, nagta-thumbs up tayo, mukha siyang thumbs up. Oh, ang galing mo ah. Oh, wow, oh. Pero pag ayaw naman natin, yung opposite team, nanonood tayo ng game, yung away team, ayaw mo yung away team, boo! Boo! Thumbs down po tayo, thumbs down, boo! Ayaw natin siya, boo! Okay, so tandaan nyo lang po, pag thumbs up, ang galing! Pero pag thumbs down, boo! Okay, so ang tamang spelling po ng Changmun ay hindi po O, hindi po Changmon, pero Changmun. Changmun. Okay? So, naka-thumbs down po yung U vowel natin. Alright? So, yan yung O at U. Alalalala. Okay. Ayan, sana makatulong po yung vowels po natin, O at U. So, Changmun, ito po ang tamang spelling. Good job po sa iba. Nakita ko po yung comments nyo. So, 창문입니다. 네. So, next po, review po natin. Kasi part po ng chapter 6 ay meron po tayong mga nationality na. So, may listahan po ng mga flags, di ba? Mga countries. Kasi, inintroduce na sa atin yung mga ibang country na pasok din sa EPS system. 어느 나라 사람입니까? This is the number 1 question para mag-ask or magtanong ng nationality. So, yung 어느, literal translation po ito, yung naka-parenthesis, yung naka-brackets po. Literal translation to. Okay? So, meron kasi sa language na literal translation at meron po tayong interpretation. Anong pagkakaiba nun? Yung translation po, word for word. Kung anong mahanap ko sa dictionary, yan po yung word. Pero ang interpretation ay nakuha mo yung mga translated words at gumawa ka ng sentence na same pa rin yung meaning. Yan po ang interpretation. Kaya yung mga interpreter po, hindi po sila 100% nagta-translate ng mga words mo. Ini-interpret nila ang main idea ng sentence or question. So dito po, 어느 나라 사람입니까? 어느, which, 나라, country, 사람, person, 입니까? is, are, am. 어느 나라 사람입니까? Literally, which country person are you? Pero, napaka-weird ng translation niya, no? Pag nakita po natin yung translation, what? Okay, so medyo weird po, no? Pero pag in-interpret ko naman itong tanong, what is your nationality lang naman ang tinatanong niya. Which country person are you? Anong nationality mo? Sang bansa ka galing? What is your nationality? Yan po ang ibig sabihin ng tanong nito. Okay? 어느 나라 사람입니까? So ito po, si girl, ang ganda po ng traditional outfit po niya. Siya po ay isang Thai. Siya po ay Thai person or Thailand person. So, Taeguk, yan po ang country. So, in Korean, lahat ng countries po may Korean translation or Korean spelling or Hangul spelling. So, pag Thai, Taeguk.
태국. Tapos, 사람, ito po yung person, 입니다. So, very simple lang po. Kung gusto nyo po sabihin yung nationality mo, edi country, 사람입니다. So, sa atin, tayo mga Pilipino, tayo po ay Philippine. So, para sa atin, Philippine. So, hindi Philippines. Wala pong S. Sa Korea po kasi, hindi sila naglalagay ng S. So, Philippine. Philippine 사람입니다. I am Filipino. I am a Philippines person. Pag literal po tayo, no? So, Philippine 사람입니다. Okay? So, tayo po, mga Pinoy, Philippine. Okay? Ito po yung tamang spelling po ng Philippine. Okay? Tapos ito po dito, siya po ay 태국 사람입니다. 태국 사람입니다. Okay. So, screenshot nyo na po ito. I'm giving you the chance na po. Mag-screenshot na po kayo ng screen in 3, 2, 1, and let's go. So, dito naman po, iba naman. Kung ano yung nationality ng tao. O si Sandara Park. Okay? Celebrity po siya dito sa atin at celebrity din sa Korea. Sandara Park은 어느 나라 사람입니까? So, which country person is Sandara Park? Kung pansin nyo po, yung un particle, nandyan ulit. Ano ba yung purpose ng un particle? Highlighter. Highlighter po siya. Ng ano? Topic of the sentence. So, sino po yung topic of the sentence? Si Sandara. Siya po yung topic of our sentence or question. What is the nationality of Sandara Park? Alam po na, hindi po siya Pilipino. Pero, yung puso po niya, parang Pinoy. No? So, ang sagot po dito, 한국 사람입니다. 한국 사람입니다. So, she is Korean. Pansin nyo po, dito sa sentence ko, nasan yung she? Nasan yung she? Nasan yung word para sa she? Nasan si Sandara Park? Nasan siya sa sentence? Ba't wala? Okay, good question po yan kung meron po magtatanong dyan. So, yung she po, yung actual person dito, kasi nandito po siya sa tanong. Okay, nagtanong po tayo, ano ba yung nationality ni Sandara? Ang sagot, Sandara Park is a Korean. Pero sa totoong question and answer, sa dialogue, bakit mo uulitin yung topic na nabanggit na? Okay? So, dito sa question po, kasi binanggit na si Sandara Park. Binanggit na siya sa question. So, since siya naman yung magiging topic of my answer, hindi ko na kailangan siyang ilagay. Okay? So, hindi ko na ilalagay na si Sandara Park은 blank입니다. Pwede naman. Hindi ko sinasabi na bawal. Sinasabi ko lang po, pwede nang tanggalin. Kasi alam na po natin na yung answer ay si Sandara Park pa rin ang aking topic. So, na-eliminate yung topic pag yan pa rin yung pinag-uusapan. Kaya sa self-introduction po, 저는 카미입니다. 저는 선생님입니다. 저는 필리핀 사람입니다. Kung pansin nyo po, puro 저는 redundant. Sobrang repetitive po. I am Kami. I am a teacher. I am a Filipino. Puro I am. Pwede na natin tanggalin yung 저는. 저는 카미입니다. 선생님입니다. 필리핀 사람입니다. Hindi na nag-iiba ang topic of my sentence. Kasi ako pa rin yung pinag-uusapan ko. Ako pa rin yung topic ko. So, ganyan din sa dialogue and mga question-answer. Pag uulit naman ang topic, same topic naman, no need to put anymore. So, already said na. Ayun, nasabi na po kasi siya sa question, tapos siya pa rin yung topic, hindi na kailangan ulitin. Okay? So, that's something helpful po sa conversational Korean. Pag same pa rin yung pinag-uusapan po. So, if the topic is the same, no need to repeat po. Okay. So, kaya pa ba? Ayan, nagba-back and forth lang po ako between the Facebook and the live feed po. Okay. 네, 맞아요. Very good po. Ayan, nabasa ko po yung mga comments ng iba. Remoshi, 안녕하세요. Alright, so dito po sa chapter 6, page 70, meron po tayong mga activities. I know na very childish na connect the dots. Pero why not gawin po natin, no? Kasi part of review din po ito. So chapter 6, page 70, vocabulary. So ito po yung mga
Occupation. Ano po yung word ng occupation ulit? Naalala nyo po ba? Occupation is 직업 or job po. Occupation or job, 직업. Hindi po yan 직업. Hindi po. So, yan po ulit, diba? Yung akyat bahay. So, yung akyat bahay, ayan. So, lilipat po si G dito sa reading only, ha? Wala tayong ginagawa sa spelling. Reading rules po ito. So, itong giyok, itong G/K na consonant po, lilipat po siya dito sa iyeng, sa circle consonant, sa iyeng consonant, babalik po siya sa initial sound. Ang initial sound po nito ay soft G, 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 직업, 직업, 직업. So, ang basa po niyan ay 직업, 직업, occupation. So, ito po yung mga iba't ibang occupations po, no? So, dito si 의사. 의사, may line. Ito po, si number 1. Ano po ang tama? I'll give you 10 seconds po ulit. Yung number 1, saan po tayo magko-connect? Sa 주부, 학생, 경찰관, or 회사원. Okay, so kung nasa page 70 na po kayo, I think makikita naman yung mga correct answers dito sa corner. Ayan, try not to look at the answers po. So, in 5, 4, 3, 2, and 1. So, number 1, ang tamang sagot po dito, nasa table po siya, may libro po siya. So, student po, no? Ang tamang sagot na student ay 학생. 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 Student. Kayo po ay yung mga 학생 ko. Kayo po din ay 학생. Okay? 저는 학생입니다. O makaka-self-intro po kayo kung student po kayo. 저는 학생입니다. Next, number 2, may groceries po siya. O parang nag-supermarket po. Ano po siya? Mga housewife. So, she's a housewife. Ano po yung housewife po? In 5, 4, 3, 2, 1. So, ang housewife po ay 주부. 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 So, 주부, housewife po, or homemaker. Ayan. Alam ko maraming EPS aspirants din na mga nanay. Alam ko yung iba dyan nag-aaral po or nakikinig sa lessons ko habang nag-aalaga ng bata. You're doing a good job po, mami. So, 주부. Okay. Next po, number 3 and 4. Ano po yung tamang sagot? 3 and 4 in 5, 4, 3, 2, and 1. So, ang 3 po, siya po ay isang 회사원. Alam ko po sa libro, ang 회사원, yung translation po niya ng 회사원, based sa book is business person daw. Pero, ang meaning po ng business person sa atin ay siya yung negosyante. Tama po? Siya po yung business owner pag business person or entrepreneur. Ang entrepreneur ay hindi po 회사원. Ang 회사원 ay tao ng company. 회사, company. One, employee. One, employee. 회사, company. So, ito po, hindi po talaga business person. Or I think, personally, my opinion, hindi siya business person. Company, employee po. Ang appropriate na translation niyan. Pag business person po kayo, kung may sarili po kayong negosyo, ang business person po talaga in Korean ay 사업자. Kayo po ay yung may-ari ng kumpanya, 사업자. Ano yung pagkakaiba ng 사장님? Pagkakaiba ng 사장님? Yan po ay president. 'Di ba may mga corporation po tayo, mga partnership or mga multiple stakeholders po sa company. Sino po yung magiging dapat na president ng company? Siya po yung 사장님. Pero yung 사업자 po kasi pwedeng isang tao. Yung 사장님, kayo din po. Ang 사업자 ay pwede rin 사장님. Okay? Pero kasi ang sajangnим, ang close translation po niyan ay boss or president. Kung kayo po ay nag-iisang tao at nagnenegosyo ka at entrepreneur ka, saopja. Kasi ang saop po is business, ang ja, person. So, business person po ang saopja. Kaya ito po yung mas appropriate na business person na translation. Okay? So, saopja.
Or yung mga iba na multiple businesses, yung isa may sari-sari, tapos may cafe siya na maliit. Or yung iba po, multiple business, nasa trading siya, tapos nakapasok siya dito sa restaurant. Ayun, yan yung mga saopchas. Sila po yung nagnenegosyo. Hindi sila hesawon. Kung hesawon ka, nagna 9 to 5 job ka. Or 8 to 5 pala. Yan yung mga hesawon. At may isa pa pong word para sa hesawon, yan po ay jigon. 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 Hindi yan jikwon. Jigon. Kasi nga po, naglilipat ako ng batchim, no? So, jigon. Yan po yung more appropriate. Ayan. So, hesawon or jigon, company, employees, haopja would be the actual business person na po. Ayan. Additional information po yan. And then last, ito po ay 경찰관, police officer. Salute. Okay, kung may police officer po dyan or yung mga security guard po dyan, you're doing good po. Thank you for your service po. Alright. So, dito sa page 71, let's try to practice po. So, dito, nagtanong po si Ga, 중국 사람입니까? 중국. Ano po ang 중국? China. So, yung question po dito, are you Chinese? Chinese ka ba? Tingnan po yung suot niya. Same lang po sa suot ng Thai person natin kanina, no? Yung may sash po siya, tapos may long dress. I forgot kung ano yung traditional name po nito ng suot niya. Pero, Thai po siya. So, ito po kasi si Supikashi. So, may picture po tayo kasi ng Thai person. So, ito po siya. So, Thai po siya. So, ano po dapat ang sagot dito? Ano po yung aniyo? No. Aniyo. No. So, nagtanong kasi si Ga, Chinese ka ba? Hindi naman siya mukhang Chinese. Thai daw po siya. Aniyo? So, iko-correct po natin. 중국 사람입니까? Sagot, 아니요. 태국 사람입니다. 아니요. 태국 사람입니다. 아니요. 태국 사람입니다. Okay, so 아니요, ito po, no. No. 아니요. Okay, so dito po, number 2. Ayan, 간호사. 간호사. So, yung H po, parang na-disappear siya. Yung H, hindi ko po na binibigkas. 간호사. Yan, yung N katabi ng H, minsan nawawala po yung H. So 간호사, pag per syllable, pero yung buong word, 간호사. 간호사, nurse. So, dito po, ano po dapat na ending dito? To ask a question. Are you a nurse? Are you? 입니까? 간호사입니까? Nurse po ba kayo? 간호사입니까? Ayan po ulit yung anyo, hindi naman siya nurse. Yan, may suot po siyang stethoscope at long coat. So, anyo. Sa number 2, 5, 4, 3, 2, 1. Ang doctor po ay 의사. 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 의사입니다. 아니요. 의사입니다. 간호사입니까? 아니요. 의사입니다. Okay, so 아니요, no, I'm a doctor. 의사입니다. Okay? And then last po, number 3, 요리사. 요리사 ka ba? Chef ka ba? 요리사, chef. Cook, 요리사. Chef po ba kayo? Hindi naman siya mukhang chef. Wala akong kilala na chef na may hawak na hammer. Okay. So, 요리사. So, chef po ba kayo? 요리사입니까? 요리사입니까? Ang sagot po dito, 아니요. Ano po ang carpenter? So, yan po kasama sa vocabs po sa chapter 6. Carpenter po, 5, 4, 3, 2, 1. Carpenter po ay 목수입니다. 요리사입니까? 아니요. 목수입니다. 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 So, dito sa EPS book, kung makikita nyo yung answers, mali po yung answer. Nakalagay po sa answers, 기술자입니다.
ibang picture po yon pag 기술자. Siya po ay isang moksu, carpenter. So, sa EPS book, there will be times na mali ang sagot. Kaya kinokorek ko po agad. Ayun, 아니요, 목수입니다. Siya po ay isang carpenter. Next po, page 73, let's look at yung culture. Yan po, per chapter, meron po tayong 문화. 문화. Culture. 문화. Ano ba ang Korean culture? 한국 문화. 한국 문화. So, 한국 ay Korea, edi Korean culture is 한국 문화. Wait, lagyan po ako lagay ko ng background. Yan, para mas kita. Yan. Okay. 한국 문화. Korean culture. Ano po ba ang Philippine culture? Edi yan po ay Philippine 문화. Philippine 문화. So, Philippine culture, Philippine 문화. Philippine 문화. Pero in this case, dahil EPS po ito, 한국 문화 ang binabasa po natin. Korean culture, 한국 문화. The first part of Korean culture for all beginners ay dapat marunong kayo mag-greeting ng tama. So, 인사 예절. 인사 예절. 인사 greeting. 예절 manners. 인사 예절. So, Koreans generally bow when they greet a person who has higher status or is older than they are. So, sa atin, wala po tayong bowing culture po. Usually, shaking hands po tayo, no? Or, depende po. So, sa matanda, nagmamano po tayo. Mostly Western culture po, nagsha-shake hands. Pero in Korea po, bowing culture po sila. 자신보다 나이가 많거나 지위가 높은 사람과 인사할 때, 을 때. Alam ko wala pa po tayo dito sa grammar parts po, pero 을 때 means when you do action. So, 인사할 때, when you greet. 인사할 때, when you greet. So, 자신보다 more than yourself, 나이가 많거나, if they are older than you, or pag nakita nyo po yung may na dito sa gitna, 많거나, 지위 is status, 높은 사람, 지위가 높은 사람, person of higher status, 과, with or and. 인사할 때. So, when you greet someone who is older than you or higher status than you. 자신보다 than myself. Or than yourself. 자신보다. Okay, so yan po yung gagawin mo. So first na touchdown kayo sa Korea at nakaabot na kayo sa company nyo, first thing to do pag dumating si boss, 사장님, bow agad. Mag-bow po kayo. Same lang sa kanya. Yan po, very respectful. Hindi po kayo titingin sa mata ng boss habang nagbabaw. Pag nagbabaw po tayo, tingin sa baba. Okay? Yan po, very important. Kasi, dapat habang nagbabaw kayo kasi, kung tumingin kayo sa baba, mas okay yung posture. More of posture importance. Ano? Nawawala na ng English si Sondeng Nim. Ayan po. For more of posture po, kaya tingin lang po sa baba. Kasi pag tumingin kayo sa boss, habang nagbabaw kayo, edi ang awkward ng shape ng neck nyo. Okay, yan. Yan lang. Okay, so magbabaw po kayo. Next po, 처음 만나는 사람과 인사할 때. 처음, first time, 만나는 사람, person to meet. 처음 만나는 사람과 인사할 때. When you greet somebody that you meet for the first time, ganito po, usually pwede naman po mag-shake hands, pero kung pansin nyo po, nagbabaw pa rin po sila. So, kahit hindi po tayo nagbabaw na kagaya niya, kung mag-shake hands po, may slight bow pa rin po tayo. So, that's part of the 인사예절 or greeting manners. Next po, pwede po kayo mag-shake hands or pwede na rin po na mag-bow lang kahit hindi mag-shake ng hands. 직장 동료나 아는 사람과 인사할 때. 직장 동료, 직장 workplace. Yan po, 직장 동료, colleague or co-worker. 직장 동료, workplace co-worker, or
na, or dito sa gitna, na, or a는 사람, person you know, gwa, with, insaharte. So, when you greet somebody na coworker or kilala mo, bowing. Pwede na lang po kayo mag-bow. And then, 자신보다 나이가 어리거나, 자신보다 more than yourself or myself, 나이가 어리거나, 어리다, younger than me, 나이, age. 나이가 어리거나, 나, or 친한 사람, 친한 사람, 친한 사람, person that you're close with. So, close person, 친한 사람과 인사할 때. So, when you greet somebody na mas bata sa'yo or close to you, pwede na lang po kayo mag-hi, annyeong, mag-wave na lang kayo. So, yan po. Good practice reading po ito. Kahit hindi nyo po naiintindihan, better po na nagpa-practice kayo magbasa para mas mabilis ang reading skills nyo during the test. Okay? So, more of reading practice po ito. And also, konting culture na rin. Alright. So, meron po tayong other useful expression. So, per chapter, kung may makita po kayong naka-brown na box, usually mga other useful expressions po ito. Anything related sa culture or, yun po, ginagamit naman talaga siya sa Korea. So, 유용한 표현. 유용한, useful, 표현, expressions. 유용한 표현. 처음 뵙겠습니다. Nice to meet you. Again, 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. So, ito po, lumabas ulit yung 처음. 처음 meaning first time. So, dito po, ginagamit po ito na nice to meet you. Ay, sorry. Ito po, ginagamit po siya as nice to meet you, as nice to see you for the first time. So, pag nagkita po kayo ng boss mo, ng 사장님 nyo, for the first time in forever. So, 처음 뵙겠습니다. 처음, for the first time, I get to see you. Translation din po niya ay pwede na ring nice to meet you po. Ayan. So, kasi meron po tayong 반갑습니다. Nice to meet you. 반갑습니다. Meron po tayong kasi 반갑습니다. Pagkakaiba po kasi dito sa 처음 뵙겠습니다, first time po. So, ito po yung 처음 뵙겠습니다, first and last time nyo po gagamitin to one person. Never nyo pong uulitin itong 처음 뵙겠습니다 to the same person. Kasi nga po, first time nyo po magkita. So, pag nagkita ulit kayo, hindi na yun first time. So, never nyo na po gagamitin to after po kayo magkita ulit. No? So, 처음 뵙겠습니다. Yan po. tuwan이라고 합니다. I am tuwan. I am called tuwan. Ito po, kung pansin nyo po, hindi po ito yung imnida. Ito yung translation niya, I am tuwan. Bakit hindi siya yung imnida? Bakit? 이라고 합니다 is another way to say imnida. Yung 이라고 합니다, ang meaning po ng 이라고 합니다, called blank. So, there are two ways na mag-introduce po. Pwede po tayo gumamit ng 저는 blank입니다. 저는 blank입니다. Yan po yung first introduction nyo. May isa pa po. Pwede po tayong gumamit ng 이라고 합니다. Kung ang pangalan nyo po may consonant, 이라고 ang gagamitin. 이라고 합니다. So, consonant, ending name. Okay? 이라고 합니다. Pero kung vowel ending ang name nyo, kagaya ng kami, 라고 합니다. So, si Tuan, or sige, gumamit naman po tayo ng Filipino name po. Si Jan. So, John or Jan. Depende po sa gusto nyo na pronunciation. So, Jan. Gamitin ko na lang John. John이라고 합니다. I am called John.
Vowel ending name naman, kagaya ng kami, ragu 합니다. I am called kami. Yan po. So, pwede po tayo gumamit ng itong phrase po na iragu 합니다 or ragu 합니다. Depende na lang sa consonant ending or vowel ending ang spelling ng pangalan nyo in Korean. So, consonant ending, iragu 합니다. Kagaya kay tuwan. tuwan이라고 합니다. Pag vowel ending, ragu 합니다. I-screenshot nyo na po ito. Pa-screenshot na po ito. Okay? So, kam이라고 합니다. Or 전 이라고 합니다. I am called tuwan. 처음 뵙겠습니다. Nice to meet you. So, pwede nyo na pong gamitin to as another way to say, I am called or I am blank. Okay? Ayan, 3, 2, and 1. Let's go! Moving on, dito naman po, mag-practice po tayo ng listening. Okay? So, last part na po ito ng review po natin ng chapter 6. Let's try practicing yung listening po natin. So, dito, page 74, 들은 것을 고르십시오. So, ang pipiliin nyo po dito sa 1, 2, and 3, kung ano po yung sinabi sa audio. Yan lang po, very simple instruction. Part po ito ng listening test din ng EPS. Can you listen and find the correct word? Yan po. So let's play track 24. 6과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 들은 것을 고르십시오. 1, 한국 2, 미얀마 3, 동티모르 Okay, medyo mabilis po yun, no? So, I'll do it one more time. Ipe-play ko po ulit ng isa pang beses. Il. Yan po ang 1. Il. I. 2. 3. 3. Okay, so, ir에서 3. 1 hanggang 3. 1 to 3. ir에서 3. Okay, so, repeat ko po yung audio. 1 to 3. 6과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 들은 것을 고르십시오. 1, 한국 2, 미얀마 3, 동티모르 Okay. Yan po. So, next, check ko na po yung comments natin. Wow, daming comments. Woo! Oh, good job po, Ron C. Tama po kayo. So si John Percy, Jenny C, si Justin Noof C. Ayan, thank you po for actively participating. Yung iba, nagka-comment sila ng mga tamang sagot. Alright, so number 1, ang sabi po niya ay 한국. 한국. Ito po ay 중국, 네팔, 몽골. Okay. Number 2 naman, ang sabi po niya ay Myanmar. So, ito po, number 1 ay 태국, number 3 ay Vietnam, number 4 ay Philippines. And then, last number 3 po, ang sabi niya ay 동티모르. 동티모르. East Timor. 동티모르. Next po is Sri Lanka, Cambodia, Pakistan. Okay, so good job po sa listening. Let's try number 4 to 5 naman. So dito po, ito po ay isang example ng may image po kayo. Image, tapos makikinig kayo sa 1, 2, 3, 4, naka-blanco, no? So kailangan hanapin nyo po yung tamang sagot. Yung 4 to 5, 다음 그림을 보고, 다음 그림, picture, 그림, picture, 보고, look. 알맞은 것, the right answer. Okay. Tapos yung 고르십시오 is choose lang. So yan, so naka-blanco po siya. Hanapin niyo po yung tamang sagot sa 4 and 5. Nasaan po yung tamang vocab para sa word na ito, or sorry, the picture na ito. So hanapin niyo po 1, 2, 3, 4. Listen carefully sa options po. Okay? Play ko na po yung audio for numbers 4 to 5. Ayaw naman mag-play. Napakagaling. Wait lang po. Ayaw na po niya mag-play. Nag-error bigla. Yan.
Ito na. 한국 이- 동티모르 Okay. Ito na po. 4에서 5번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 4번 1. 의사 2. 목수 3. 학생 4. 주부 5번 1. 회사원 2. 소방관 3. 요리사 4. 기술자 Whoop. Okay. Yun. So, number 4, ang tamang sagot po ay 의사. 의사. So, 의사, doktor. Next po, ito po, siya po ay isang chef. Yung chef po ay 요리사, which is 3 po. So, 요리사. So, 의사, 요리사. Very easy naman po yung mga activities na. Okay. So, tingnan ko po. Ayan, good job po. 2 and 3. Ay, hindi pala 2. 1 and 3 dapat. Okay. So, yan, 1 and 3 po dapat. Okay, no problem kung nagkamali. Practice lang naman po yan. Activity lang naman po yan. Okay, so dito po ay reading activity naman or fill in the blank po. So, this one po, yung mga activities, parang siyang introduction sa mga magiging possible na types of questions sa EPS. So, dito po, 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. So, 빈칸, ang 빈칸, ito po ay yung blank. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것. Most appropriate word to fill. 들어갈 meaning to enter. 가장 most. 알맞은, appropriate. 것 po is thing. So, the most appropriate thing na malalagay mo sa 빈칸. Please choose. 고르십시오. Okay. So, yan. Magbabasa po tayo. So, sabay na po. Number 3. 저는 베트남 블랑크입니다. 저는 베트남 블랑크입니다. So, excuse me. So, dito po, pansin nyo po. So, yan, right next to the imnida. So, next to imnida, possible po na noun po ang hanap. Blank imnida, edi noun imnida. So, noun po ang hanap. Lahat po ito ay noun. Ano po ang Mongol? Mongol is Mongolia. 2, saram. Ito po ay tao, person. Number 3, insa. Ano po ang insa? Ano po ulit ang insa? Yan po ay greeting. Wala po ito sa list of vocabs ng chapter. Kaya sinasabi ko po sa inyo, basahin nyo din po ang culture. Kasi meron din possible maging option po sa mga activities. So, insa is greeting. Insa. Tapos, nara, country, bansa. So, 저는 베트남 Nasaan yung? Ay, hindi ko pala nilagay yung sagot. So, Vietnam 사람입니다. I am a Vietnamese person. 저는 베트남 사람입니다. Next po. Number 4. blank이 무엇입니까? What is blank? blank이 무엇입니까? Ang sabi po niya, 리한입니다. 리한입니다. So, 1. 한국, Korea. Number 2, 직업, job, occupation. 3, 이름, 이름, pangalan. 점원, clerk or retail store clerk. 점원, clerk. So, number 4 po, ang blank이 무엇입니까? 리한입니다. Dapat 이름, pangalan. So, name. What is your name? 리한이 tuloy. 이름이 무엇입니까? 리한입니다. And last, 학생입니다. Number 5, 학생입니까? Are you a student? 학생입니까? blank, 회사원입니다. blank, 회사원입니다. Ano po yung 학생? Ito po ay student. Ano po yung 회사원? Hindi po yan business person.
Sabi ko nga po, ang 회사원 is more appropriate na employee ang translation. So, I am employee daw. So, ano po kaya ang dapat na ilagay dito? So, based po sa context, sa mga fill in the blank, you need to look at context din po. Nagsabi siya ng, are you a student? Blank. 회사원입니다. Nagbigay po siya ng ibang occupation. So, meaning, dapat inenegate niya. Dapat magsasabi siya, ay hindi po. So, ano po dapat? 네, 아니요, 괜찮아요, 감사합니다. So, 네, yes. 아니요, no. So, ang tamang sagot po dito, very simple, no, hindi po, I'm not student. So, sinagot niya yung tanong, and then, nagbigay siya ng bagong occupation. 회사원입니다. 괜찮아요, ito po yung, it's okay, okay lang, it's okay. 감사합니다, ito po ay, thank you. Alright. Next po, ito po, another part of the activity ng chapter 6. 다음 그림을 보고, 다음 그림, following picture, 보고, look at, 맞는 문장, 맞는 문장, 맞는 문장, correct sentence, 맞는 문장, 맞는, correct. Tapos, pwedeng maglagay dito ng other word, pwedeng 문장 for sentence, pwedeng 것 for thing, 맞는 것, pwedeng 맞는 단어 for word, 맞는 단어, etc. So, yung 맞는, ide-describe po yung katabi niya. So, pwedeng 문장 or other words po. Okay? For now, 문장, yung pinapahanap sa atin na correct something is correct sentence. Okay? 고르십시오. So, siya po, ano po kaya siya? Siya po ay 복수입니다. 농부입니다. 어부입니다. 기술자입니다. So, let's look at your answers po. Dito po sa 다음 그림을 보고, what is the correct answer? Dito po, mukha siyang mangingisda, 'di ba? So, may mga occupations po tayo. Magsasaka, mangingisda. Meron po tayong technician din as part of yung mga 직업, part of occupations ng chapter 6. Ito po, mangingisda, siya po ay isang 어부. So, good job po yung iba. 3번, number 3 ang napili. 어부. 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 Ang muksu, yan po yung nakita natin kanina, siya po ay isang carpenter. Muksu. Muksu. Ang 농부, 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 ito po ay farmer. 농부. 농부. Tas ang 기술자, 기술자 ay technician. 기술자, 기술자, technician. Okay. Ito po last, 다음 그림을 보고 맞는 문장 ulit. 맞는 문장. Ano po kaya ito? Ito po ay 1번 가위입니다. 2번 필통입니다. 3번 볼펜입니다. 4번 지갑입니다. Okay, so 1, 2, 3, or 4. So ito po, mag-share ako ng isang strategy. What if lang, hindi nyo alam kung ano to. What if, okay? Hindi nyo alam kung ano to, pero alam mo na yung ballpen ay ballpen. Process of elimination. Elimination method po ang tawag. So, yung mga alam mo na words at alam mo na ay mali ang sagot, eliminate agad sa options. I think a lot of people know naman na kung paano gawin to. Pero sinishare ko lang din for more difficult questions, pwede nyong gawin to. Okay? So, 필통 ay pencil case. What if na alam nyo naman na pencil case ang ibig sabihin nito? E di eliminate ulit. Yung iba po kung magtsachamba ka, e di sana mas higher chance na tumama kayo. Kasi pag nag-eliminate tayo ng mga alam natin na we know hindi ang tamang sagot, e di 50-50 chance na ako. So yung tsamba ko ay magiging 50-50, higher chance na tama ang magiging tsamba. Okay? Yan po ang purpose ng mga elimination method. Alright? So, pwede nyo pong gawin yan sa mga reading questions, especially kung mahina pa kayo sa vocabs. Alright? Pero ang tamang sagot po dito ay 가위. 가위입니다. 가위입니다.
Okay? So, good job po. I think, alam naman po ng lahat, naghawi po ito, no? Ang jigap po, jigap, ay wallet. Okay. Dito po, other fill in the blanks po. Sige, isasagot ko na po kasi kailangan po natin pumunta sa chapter 7, no? Naka 1 hour na po tayo. Dapat 30 minutes lang. I'm very sorry. Okay, 4번. blank, question mark. Question mark. Tapos, ang sagot po niya ay Mongol 사람입니다. So, ano po kaya ang tinanong niya? Since ang sagot po ay I am a Mongolian, I am a person of Mongolia, di dapat, what is your nationality? No? So, yan po ang dapat na tanong dito. So, lahat po sila may imnika. So, they are all questions. Ngayon, hahanapin po natin ang tamang question. Lihan입니까? Lihan, parang pangalan. Are you Lihan? X yan. 학생입니까? 학생 is occupation. Hindi naman to occupation, so X ulit. 직업이 무엇입니까? 직업. Ano po ulit ang 직업? Yan po ay trabaho, occupation, or job. 무엇입니까? What is? 직업이 무엇입니까? 직업 po kaya ito? Hindi. So, tamang sagot po natin ay 어느 나라 사람입니까? 어느 나라 사람입니까? Okay. Next, fill in the blank. Question po ulit. Ano kaya ang sagot niya? 아니요, 간호사입니다. Alright. So, ito po ay related sa occupation. So, maghanap tayo ng question related sa occupation. So, dapat either ito, 직업이 무엇입니까? Or, since sumagot siya ng 아니요, nagbigay siya ng other occupation. 회사원입니까? Very obvious na ito naman yung sagot natin. Okay, so Lihan 씨입니까? Are you Mr. Lihan? 한국 사람입니까? Are you a Korean? 어느 나라 사람입니까? What nationality are you? So yan po ang tamang sagot. So 4, 4, 5, 1. And last, dito po ano po kaya ang appropriate na sagot? 안녕히 계세요. Goodbye. 안녕히 계세요. Goodbye. Goodbye, yung 안녕히 계세요. 안녕히 계세요 na goodbye, ay kung ang kausap mo ay hindi pa aalis. Pag magsistay pa siya sa lugar niya at hindi pa siya aalis or tatayo sa location niya, edi 안녕히 계세요. Goodbye, pero kayo po magsistay. So, 안녕히 계세요. So, ano po kaya ang dapat sagot dito? Yan po yung 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. So, yung magre-respond po kasi, siya po yung magsasabi na, sige, go ka na. Goodbye. 안녕히 가세요. Ga, meaning to go. Punta. 가세요. So, meaning, sige, go well, go home, peacefully. 안녕 kasi means to be peaceful po. So, 안녕히 가세요. Please go peacefully. Yan po dito. Yan po ang sagot na.